Hello, assalamualaikum mga lalabs, mga vayots, and good afternoon. Parang dito yata ako sa likod ni Bibi Sara po pwesto. Ayan. Tiyan. Just in, mga lalabs, mga vayots. Ano yun? Just in. Si Bibi Sara ay tinuloyan na ng DOJ or pinatuloyan na ni Bongbong Marcos pakakasuhan sa DOJ or sa ano pala sa, ayun nga, Department of Justice, sa ombuds, ng ano, grave threats daw kahit lumabas naman di ba doon sa impeachment trial ni Pipi Sara sa Senado na talagang yung dalawang may kasong mga witnesses, pati si Matibag, ay wala talaga silang nakuha na strong evidence na magpapatunay na si Bongbong Marcos may grave threat si Liza Marcos at si Martin Tambaloslos. Dahil bakit? Hanggang ngayon buhay pa naman sila dahil yung grave threat na yun na sinasabi nila parang kumbaga sa mga mayayaman pa is the last will and testament. The last will and testament na mga habilin, ganyan, na kung mamatay siya, ay ang tsutsugiin din si Bongbong, si Palaka Liza at si Tambaloslos. Tatlo lang. Kasi sila lang din naman ang may banta sa buhay at politiko, buhay politics ni BP Sara dahil ayaw nga nila paupuan si BP Sara pagka-presidente sa 2028. Dahil ang gusto ni Marcos Jr., si Tambaloslos niyang pinsan ang magiging presidente. So ito ngayon balita ito ng Billionario.com na DOJ confirms grave threats complaint versus Sara Duterte. So yun na, tinuluyan na si BP Sara, nag-file ng kanilang kaso sa Regional Trial Court. Ayan. Formal lang na isampa sa korte ang reklamong grave threat laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa Department of Justice. Kung kailan pa ba si BP Sara parang 2 years ago na yata Ngayon ba kayo nag-file? And, alam na kasi filing of certificate of candidacy na rin next year, October. So, kailangan ma-prosecute nila si BP Sara ngayon. Kailangan din lahat ng mga senador. Nauna na dyan sa Congress, di ba, yung mga kongresista na bumoto pabor kay BP Sara, tinanggalan nila ng kapangyarihan, may mga sila dyan sa Congress. Wala na. Tapos sa Senado ngayon, ganun din. Kailangan lang kasuhan ng mga patong-patong ng mga walang kwentang kaso, non-bailable, ang mga senador na na favor kay Inday Sara, kay BP Sara, di ba? Para bumaba yung bilang ng mga senador na boboto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So, ayun na, no? Ayon sa Department of Justice, kinumpirma ni DOJ spokesperson Attorney Pulo Martinez na naihain ang reklamo nitong Martes, Agosto 11, of course, kasalukuyang taon na to, 2026, bandang alauna media ng hapon sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court. So yun, kinumpirma nila na yung kanilang kaso. So sa pahayag ni Martinez, ang pagsasampa ng reklamo ay kasunod ng isinagawang pagsusuri ng mga otoridad sa mga pahayag ng Vice Presidente na naging sentro ng reklamo nakahon na nga sino ba ito? Si Matibag doon sa sa pag-cross-examine nga doon ng tawag dito, defense team ni Vice President Sara Duterte. Wala na patunayan dyan sa mga grave threat na yan. So, pero, of course, sa utos pa rin yun ni Bongbong Marcos, ni Palaka, at saka ni Martin Romualdez, kailangang tuluyan si BP Sara dahil siya yung malaking tinek sa lalamunan ni BBM, ni Liza, ni Martin Romualdez, ng mga oligarko, ng mga kawatan
napasakit sa ang mga Pilipino dahil sa kanilang mga negosyo, yung mga smugglers, yung mga profiteers, hoarders, yung mga drug lords, warlords, gambling lords, mga makakaliwang grupong komunistang, teroristang CPP, NPNDF, si Vice President Sara Duterte ang malaking balakid at tinik sa kanilang lalamunan at daan. Kaya dapat i-prosecute para hindi makatakbo pagka presidente. Ayan. So, umani ng kontrobersiya ang mga pahayag ni Duterte noong 2024. Nang sabihin niyang kung sakaling may mangyari sa kanya, mayroon umano siyang inatasang tao na pumatay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos, at nooy House Speaker Martin Romualdez. Pero yung naglaslas sa likod sa liig ni BP Sara na isang di umano sabi ni BP Sara ay PSG ni Bongbong Marcos, wala man lang walang pakialam ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Di ba? Yung may mga nagbanta din sa buhay ni BP Sara, walang pakialam ang administrasyong Marcos. Basta, kung pagbantaan sila para sa kanila, big deal yun. Di ba? Kay BP Sara, wala. Okay lang yan, napatayin si BP Sara. Di ba? O namatay ba si BBM? Yung palaka na First Lady Lisa, namatay ba? Si Tambaloslos. Namatay ba sila? Ayan, buhay naman sila eh. Ano ba yun? Habilin yun. Maliwanag dito at saka doon sa impeachment trial na yun. Walang nakuha dong nada. Wala sila. Hindi nga na mapatunayan kung sino yung tao na hinire ni Vice President Sara Duterte or pinagsabihan niya na kapag mamatay ako, patayin mo ito si Bongbong, si Lisa at si Tambaloslos Martin Romualdez. Wala namang silang napatunayan ganyan. So mag-iimbento sila ngayon. Magbabayad sila ng tao, tapos kanilang ititrain yung script. Sasabihin, ako yung nabayaran, hinire ni BP Sara na papatay kay Bongbong, Lisa at saka kay Martin Romualdez kapag namatay siya. Ang tanong ngayon, namatay ba si BP Sara? Buhay naman. Pinaprosecute pa nga. Masyado kayong halata, ha? Lahat na lang, kritiko, vloggers, mga kongresista, senador, kung sino-sino pa dyan, na sumusuporta sa Duterte, lalo na nasa kapangyarihan ngayon, ay kinakasuhan. Pero yung mga kawatan, ayan, lumulubog ang kanilang mga lugar sa baha. Dami pa nilang mga palusot. Para ma-divert na naman ngayon ang issue dito sa pagbaha ngayon sa Metro Manila at sa buong Luzon, kailangan gumawa na ngayon ng matinding hakbang si Bongbong Marcos, kasuhan si BP Sara. So ang tanong dito, dahil palpak yung mga unang witnesses na may mga kaso ding kriminal, yung dalawang yun na nasa NBI at saka yung si Matibag, may kaso. May din siya, na may grave threat din siya sa isang tao. So, walang kaso doon sa kanya. So, kailangan ngayon tuluyan si BP Sara. Ito na ba yung huling baraha ni Bongbong Marcos? Laban kay BP Inday Sara? Dahil wala eh. When it comes to confidential and intelligence fund, malinaw doon sa sinabi ng former COA auditor na yung 125 million na confidential intelligence fund ni BP Sara was transferred from the office of the president. O, di ba? At walang ninakaw si BP Sara kahit 5 doleng. Pero may regres piatos na pinapalabas nila na si Inday Dostay, 70,000 lang pala. Naku, at binili pa ng gamot, di ba? Pero yung mga nang-aakusa, mali-malita ang kanilang natatanggap. Ay, tinuluyan ha. Huling El Bembo.